You have just clicked on Play Pod. Nandito na si Neri. Si Neri Miranda. Yan, welcome back sa Play Pod. Maraming salamat. Nandito ulit kayo. Yay! Hindi na kami nagpapakilala pa ba tayo? Naglalagay ba tayo ng ano? Huwag na magpakilala. Wala, pero may mga ilang episode na papakilala naman. Pinakilala, pati history ng kay Heki na love life. Yan. Oh? Hindi ko alam yun, ha? Di kasi nakikinig. May episode bang wala ako? Welcome back. Salamat sa pakikinig sa mga nakaraang episodes. Mm-hmm. Pwede nyo kami pakinggan sa Spotify, YouTube, Facebook, TikTok, and IG. Yan. Marami kayong matututunan. Marami kayong mapupulot na leksyon. At marami kayong mapapagtripang ideas. Yan. So sa episode na to, ang pag-uusapan natin ay birthday ni Arvin. Yay! Happy birthday, Arvin. Kahapon ang birthday ni Arvin. So hulaan nyo na lang kung kailan yon. Kung kailan man to lalabas. October 32. Yun. Yay! 32. After ng Yan. Halloween, bago mag-untas. Ito ang tanong ko kay Arvin. Pag birthday mo, magkano ang budget mo? Sa? One, Sana? Sa babae? 1K. 1K. Kasi may pansit bilaong na 600 lang. Ba, ay Tapos ice cream na. Mas marami ka na mapapakain. yan. 1K. Kayo, okay ba yung budget na 1K Sa birthday? sa birthday? Eh, kung fishball Depende. yan, 1,000. Depende kung... Pag street food. Depende kung ilan lang sinabihan mo. Actually, yung 1K sa street food na yung ihaw-ihaw, parang kakapusin ka na kung pang birthday, no? Ako dati, nagpa-birthday sa ilan kami nun. Eto, tigo 100 tayo sa night market kami. Okay yun. Sige, bahala kayo saan kayo kakain. Pero ang maganda sa birthday yan, yung mga nakakapag-uwi ka. Hindi. Sorry, tatapusin ko agad. Nakakapag-uwi ka ng pagkain. Yun! Nakapag-sharon ka. Yun. Oo, kasi makakatulong yan sa 1,000 a week budget mo. Yun. Na pag-uusapan natin dito sa episode na to. Very updated kami. Ang tagal-tagal na nung issue. Tagal na nun, ha? Kasi nung nangyari yun, tsaka ako lang sinulat sa topic, tapos ang dami na nating topic na pinagdaanan. Pero pag-usapan pa rin natin kasi maganda naman din talagang pag-usapan. Hindi, tsaka ang budgeting naman everyday budgeting life. Lagi nagbabudget. Tama. Kumbaga, na-trigger lang tayo ni Neri, pero hindi talaga siya ang pinaka-topic natin. Mm-hmm. Yung kay Neri, which is ang sabi niya, ang kanya kasi 1,000 per week. Yan is sa food lang, no? Oo, sa food lang naman to. 1,000 per week. Pero para to sa family, 'di ba? Parang family yung di ba? Usapan dito. Hindi kung halimbawa kayo, kung isang tao, kayo lang, 1,000 per week. Kaya? Di ako nagluluto eh. Ayan, sige, sa point of view ng hindi nagluluto, tingin mo kasya ang 1K na ikaw lang Solo lang. per week. Per week. Isang linggo lang naman. Ito yan, no? Hindi sa taong hindi nagluluto, pero kung tatrayin ko lang magprito or tawag doon, steam ng mga food, mangyayari nito pa ulit-ulit lang yung ulam ko, pero kaya. Kaya siya kasi nung college, ganun din yung allowance ko. 1,000 per week. Oo. Hindi, 5 days ang pasok mo. Hindi, pero kasama na pamasahe paluwas at pauwi. Pero yung hindi ka nagbabayad ng food ng ng kain mo sa bahay. Kumbaga, hindi, kanya-kanya rin kami sa bahay. Sa bahay? Nagbabudget din kami ng paano yun? Kain sa bahay. Bukod yung 1,000. Sarap ng ulam mo. Hindi, 1,000 Oy, part budget na ko yan. part na yun. Sa Manila yan, di ba? Kasi sa Manila, hindi ka nauwi dun sa mismong, okay, gets. Kumbaga dorm. Apartment. Pero magpipinsan kami magkakasama. So, KKB rin talaga ba? Kaya naman. Pero sa ngayon, parang... Hindi, ako, in a way, kaya, pero mapupurga ka kasi isa lang kinakain.
Pero tingnan nyo Hindi, tingnan nyo kailangan yung... dumis- Saka yun, hindi ako lalabas. wala kang social life. Tingnan nyo tong kay Neri. Tingnan natin. Ang kanya, isang buong linggo, Monday to Sunday talaga. Ang pinakaunang comment ko, no, Ma'am Neri, pakiayos ng ng graphics mo. Ang hirap basahin eh. Ang light yung background, light din yung text, puti. So, yung breakfast niya, unahin ko yung, paano ko ba i-discuss sa inyo? Breakfast, lunch, sige, Monday, isa-isahin natin, Monday, Tuesday, Wednesday. So, Monday, scrambled eggs with tomatoes, onions, served with rice. Tapos lunch, ginisang munggo. Dinner, leftovers. Unahan ko na kayo, lahat ng dinner niya, leftovers. As in, kung ano lang natira ng lunch. At normal lang man yun. Normal. Sa Pinoy, sa normal Pinoy. Kung ano kaya yung lunch, yun, usually yun yung dinner eh. Tuesday, lugaw with boiled egg, pork sinigang sa lunch. Pork sinigang? Parang di kasya yun. Hindi, pag nagluluto ka kasi, iba yung kay Heki, pag order sa labas, matik average 150 per order. Average. Hindi, kasi naglagay siya, may Tuesday mga pa siya, lang yun, ha? may mga tawag dito, mga iba pang mga gulay-gulay dun sa first day pa lang, may gulay na siya. Ilan ba sila? Apat na ba sila? Ang alam ko, 4 sila eh. Sa first, yung Monday, Parang hindi pala. Pero parang ito, binase ata sa 4. di ba yung Monday niya, may mga tomato, chenes. Unless unless nagfa-farm siya, pero Yun nga. kasi kung yan bibilin mo lahat, sa pork sinigang pa lang, katalon eh. May bell pepper pa siya, oh. Baka Hindi may ko alam tanim. Baka may tanim May sa... tanim talaga. Yun May nga. farm Oh, siya. yun. Pero ang daya, may tanim ka, di kasama dapat sa bilang yun ng 1K eh. Kumbaga, kung may tanim ka, hindi ikaw yung ordinary Hindi, oo. Filipino. Kumbaga, hindi applicable yung 1K per week. Kasi ang ordinary Filipino, walang farm. Oo. Hindi. Marami pa rin tayong kababayan na... Hindi, ang ordinaryong Pinoy nga, walang Kumbaga in general. meron tayo may mga kababayan na may farm, pero ang ordinaryong Pilipino, lalo yung nasa mga urban, nasa city, wala yung farm. Hindi. Ang tanong ba tayo? O yung Hindi. ordinary? Hindi, ako, ordinaryong Pilipino, wala naman akong farm eh. Ayan. Hindi mo kaya. Yun nga. Hindi, kasi kaya ata ng internet. Kasi ata dahil yung 1K. yung mga lumabas dito, ang comment nga nila, ikaw may farm ka. Oo. Kaya siya nabash. Nabash ba siya? Nabash siya. Somehow, nabash somehow. siya, Kasi parang kumabig pa at may follow up. Tapos, tinan mo, meron siyang ang breakfast peanut butter sandwich. Wow. Ang peanut butter 150 yung nabibili kong lalagyan. Hindi, malay mo, nabili niya na yun dati. Baka nga siya pang gumagawa. Self-made. Self-made. Or, Peanut talaga. kasi ko na, yung tigwa 150 na yun, magagamit mo naman siya for the whole month. Or for 2 weeks. Pwede. Ewan ko lang. Bobby. Ito. Hindi naabot sa akin isang buwan yun. Ako lang yun, ha? Ito sa... Baka depende sa lakas kumain ng tao. 4 sila eh. Papayat naman nila eh. Ay siya, hindi pwede sa akin to. Tignan mo, yung Sunday niya, oatmeal. Yung kanya, banana. yung kanya, yung 1K pang pamilya, di ba? Ang alam ko kasi Yung yun yung pinag-uusapan eh. Yung banana, mahal Ay, mahirap yan. 1K, buong pamilya. Steve, ang banana, 200 ang isang, ano ba yun? Kaban? Isang kaban. Malaki pala yun. piling. Isang piling. Hindi ka naman basta nakakabili ng isa lang unless sa 7-Eleven ka bibili dati. Meron isa lang 30 yon. Oo, mahal din. No, mahal pa rin yun. So, sige. Kung pang isang tao lang to, kaya. May lulusot mo yan, kaya. Hindi. Para sa akin. Parang tao. hindi Magastos rin, talaga si social to masyado eh. Hindi. Ang sa akin ng kaya ko, masyado siyang, ewan ko, para sa akin magastos pa rin yan eh. Hindi, wag mong i-base doon sa kanyang menu. Sa'yo. Kumbaga may 1K ka, O, paano mo kaya, itatawid yun ng... Bibili lang ako ng isang ulam, tapos yun na lang, stay Ayun, ko kaya. the whole week. Pero kung mga Pero kung yan peanut nga, butter ka. Kung yan nga, hindi para sa akin parang... Sige, tayo. Anong diskarte nyo sa 1K?
para mapagkasya ng 1 week. Bili ako. Repetition nga, magkakaroon ng repetition talaga. Nung ulam. Nung ulam. Parang, actually, kung itlog lagi, good sa Ako inisip ko, sa worth 1,000, mag-grocery ako, may gulay, may ganito, ganyan. Si Bob nagluluto. Yan. Si Bob nagluluto. Kunwari, yung gulay ko na to, pwedeng adobong sitaw ngayon, tapos yung isa, ilalagay ko sa... Ano yun? Pasok ka pa. Hindi, pasok yan. Tapos ilalagay mo siya sa kunwari ay nilagang baboy na may sitaw. Ano pa rin, na-extend mo pa rin siya. Sa nagluluto. Katulad yan, kung pamilyado siya, pamilyado naman talaga siya, kaya yun i-extend, tingin ko. Yung Sa bigas. family? Sa bigas, Talaga? magkakaubusan ka sa bigas eh. Magkano ang bigas? 50 ang sabi natin 1 kilo, 50. Kung 4 kayo o 5, tapos hindi naman kayo pare-pares ng lakas ng kaya, merong mas malakas sa'yo, merong ubos yung isang Hindi, yung 1K talaga yung pang isang tao lang talaga yun. Ang bigas, sabihin natin, ang magagastos mo sa bigas for the whole week, mahina na siguro 400, 8 kilos yun. So, 50 pesos. 1 kilo a day? Ganun? 8 kilos. Hindi. Ang pinsan ko, Diyos ko. Nako, ito na. Nagtuturo na naman. Pinsan, Diyos ko. Yung Diyos ko family naman, problem. pinsan. Hindi. Ang pinsan ko, ang lakas kumain ng kanin. Yun, alam na ng lahat. Ganyan, ang lakas nila. Out natin yan. Yung isa kong lalagyan na kaya ko paabutin ng months. Mga 2-3 araw. Bakit man naglulugaw yun? Doon sa mga... malakas sila sa kanin. Yun kasi, ang pinagbabasehan ko kasi na, ang idea ko, may taong magkakaiba, may kasama ka, may sa family na magkakaiba kayo na lakas ng kain. Kasi lalo na kung lahat nagtatrabaho, lalo kung natin yung isa nagtatrabaho sa labor, iba ang kain yan. Oo nga, totoo. Kain kargador yun. Yan yung parang kahit ako pag after shoot, may mindset ako na, reward naman to eh. Reward. Ang daming factors eh, kaya hindi mo lang pwede sabihin. Pero na, in general, Hindi parang kasya. negative. Hindi kasya. Negative ang 1K. Lalo na kung pamilya. Kung solo, actually pag solo, kaya naman pero you're not Hindi ka really masaya. living. Di ba? Parang you're not Ginawa. Tingin ko kaya to ni Eric eh. No offense. Pero lang. Tawagan natin si Eric. No offense. Tawagan natin No si offense sir. lang. Sabi nga ni Eric sa akin, kaya na daw 1K 1 month eh. 1K Sa pagkain lang. Sa pagkain. Kung nakikikain ka, pwede. Invest ka lang sa... Di yun nga. Tamang survival lang din talaga. Survive lang. Siguro kung you're talaga not may really... pinag-iipunan o may paglalaanan ka ng budget mo, ilulusot mo yun. May time talaga siguro sa part ng buhay natin na magkaka-moment talaga tayo na kailangan lang natin mag-survive. Hindi tayo buhay pero we're surviving. Kakapit we're ka not talaga living but we're surviving. 3 years. Kakapit ka talaga kay Kajani. Abangan mo na si Kajani sa labas. Ako nga minsan ginagawa ko, meron yung kinakainan natin na karindera dito. Dahil nga hindi ako nagluluto. Bumibili ako ng 3 ulam, tapos sinahati ko na yun for... The whole day. Hindi, for the whole week. Kunwari, 3 ulam. Gagawin ko, hating ko siya for 6 days. Hatiin ko yung ulam ng tigkalahati. So, itong kalahati nito. Dalawa. Dalawa. Sa isang meal. Kasi ang normal na ginagawa ko, sa tanghali lang ako kumakain. Sa hapon, 1 meal a day. Sa hapon, either kumain ako sa labas, yon extra expensive. Pero, either yon or mag-cha-chaan na lang ako. Tapos yung kinabukasan, ibang ulam uli. Yung nakastore sa ref. Isa naman. Sa iwasan mo manood ng mga nasa social media nang mumukbang. Oo. Madalas sa madaling araw lumalabas yan. Nakaka-influence yun eh. Parang gusto kong bumili. Oo nga. Ito pa masama. Dati, nung walang deliveries. Hindi, walang food, walang deliveries at walang malapit na, ang tawag dito, na fast food dito sa Garcia. Nakakatipid. Ngayon yung mga malalapit na. Hindi, kahit sa amin eh, nung wala pang Food Panda sa Grab, nung nagkameron, magastos. Kasi napaka-komportable ka sa bahay. Pipindot ka lang, di ba?
Dati, lalabas ka pa. Oo, dati may time ka pa mag-compute kung kasya yung budget mo Kasi magbibihis ka, magchechenelas ka. Oh, yung Magbibihis ka. yung energy at time na lang na Bago ka makalabas sa gate, ay, kulang pala pera ko. Nasaan na pa? Nadagdagan Balik yung ka na gutom ulit. ko. Kajani! Ito pa, pag umulan, ay kakatamad din na lang. Oo. Ngayon, kahit umulan, order na lang ako kay kuya. O kaya, nagkre-crave ka, halimbawa, nagkre-crave ka nga ng Jollibee. Paglabas mo, Kajani! Johnny B. Nakakain ka na ng kay Johnny B. Si Johnny B. Johnny B. Nakakain ka na ng ka Johnny B. O, di, okay na, busog na ako. Uwi ka na ulit doon. Kay ka Johnny B, Johnny Balls. Johnny Balls. Pero kung kikwentahin mo nga yun sa nagluluto yun yung sa akin point ko yun. Kaya mo siyang i-extend. Or gusto Tingin ko mo din. subukan natin. Ko? Paano? Subukan natin. Para, Hindi, paano nga natin? Subukan natin. Chak. May nagluluto. Depende sa lifestyle pa rin talaga. Pero totoo. Hindi nga ako marunong magluto, pero gusto kong matuto. Hindi ko lala kung paano magsisimula, saan, at nangihinayang kasi ako pagka mali yung luto ko. Sayang yung expense. Hindi, no choice, kakainin mo yan. Oo, Kakainin mo, pero Yun nga, nanginayang ako. Naluha-luha ka. Tapos sabi ko, ang kalat pa nito. Ang dami kong ginulo. Yung Pero iba ako, masipag ako magluto pag alam ko may maghuhugas. Pero ngayon, marunong na ako magtosino. Wow! Slow clap. Galing. Congrats. Dahil dyan, pagluto mo kami. Wala. Hindi, next time, pag nag-record tayo. Wala akong stock, pero Anong tawag dito? Pag ba kayo nag-grocery, ano usually laman? Ano yung condom. tingin nyo, pag nag-grocery kayo, nakaka-minimum 1K kayo? Or laging above 1K? Halimbawa, grocery for 1 week. Yan nga, dahil nga usapan na yung 1 week. Naku, ang mostly ko sa Alpha Mart. Kung naalala nyo nung sa episode natin? Basta yun. Yun, episode? yun. Yung sa mga convenience store. Convenience store. Basta yun, sa Alpha Mart, hindi kasi ako nagpo-full grocery. Kumbaga, for consumption mo lang ng 2 days. Okay. Kasi hindi yung parang pang isang buwan. normal na tao. hindi kasi hindi nga kasi ako nagluluto. So sabagay, hindi ko alam kung kung ano lang yung wala. O kung ano lang yung trip kong bilhin. Ganon. Kayo ba, hindi kayo nag-grocery ng yung ganon na this week? Pang weekly? Yung para isang labasan, usually kasi yun yung para isang labasan na lang, nandun na rin naman. Kaysa babalik ka pa. Halimbawa, minsan. Malapit na sa inyong dali. Oo nga pala. Hindi, pag pambahay, lalo kung may extra time ka naman, mas mura pa rin magpalengke. Oo, totoo. Ako, tinatamad ako pumasok sa palengke. Bakit? Yung na lang yung sa gatas na lang na binibili ko. Sa Rob, 102 siya. Pero sa palengke, 92. Parang ganyan, 92. Mamamasahe ka pa. Pupunta ka pa ng... Hindi, kung naglalakad ka naman sa... Yung sa Rob, pupunta pa siya. Magbabayad ka pa kung sa parking. yun lang ang bibilin mo. Hindi naman, marami ka naman. Hindi, kung mura nga lahat sa palengke. Palengke. Pero kayo, yan, isa pang topic yan. Makakatipid ba kayo kung sa palengke ang bili? Lagi. Or parang mas mura, no? Based nung pa rin. Palengke. Nung nakakasama ko si Eric nung pag namimili sa palengke, yung bumili ng isang galon ng suka. May ganun kami. Gaganto pala nababawas namin, parang 100 plus lahat ng bili. Bakit kasi kayo bumiling suka? Gusto niya, ewan ko. May nagsama chicharon. Sabi sa'yo, kaya ni Eric ang 1K isang buwan. Investment ang tawag din. Basta marami na siya nabili. Malaking suka, tapos di naman kayo nagluluto. Pangsawsawan lang yun. Si Eric nagluluto ng... nagluluto si Eric. Pero hindi... Masarap. Sabi niya kasi... Tawagan natin si Eric. Hindi, ang point niya parang hindi siya yung usual. For self-consumption, kumbaga. Ang alin? Yung food? Yung food na niluluto niya. Sariling timpla niya, sariling niyan. Sariling testing, sariling chenis niya. Hindi siya yung wala siyang pina-follow. Hindi siya nag-adobo, hindi siya nag-ano. Parang ganun. Kumbaga luto lang na kung anong available diyan. Okay. Pacham, tama ba? Pacham. Pachamba. Cham. Sa tingin nyo, bakit ba nagkaroon ng... Bakit 1K? Oo, kumbaga bakit
Saan ang galing to? Bakit kailangan gumawa ng 1K? The highest bill natin yun eh. Sold na Or singular. baka gusto niya lang ng may ma-post. Oo nga eh. Yun yung Hindi, iniisip ko. feeling Bakit? ko ilalapat pa rin niya sa pagbabudget. Wais nga pala. Yun kung ang kanyang kung hindi mo kaya mong ilapit sa 1,000. Nakakatipid ka pa rin kaysa unlimited yung pang groceries mo na umabot ka na ng 3,000 pang 1 week lang. Parang Pero feeling ko kasi yun yung highest singular bill natin. Yung wala naman tayong 5,000 bill eh. Wala tayong 10,000 bill. Kasi totoo ba yung 1 million na Pero 'di ba ang papel? ang daming mga 1,000 na sa YouTube pag nanood ka. Ang daming 1,000 peso bill na magagastos mo pag namili ka ng damit sa ukay-ukay or kumain ka sa street food, mga ganyan. Ang daming 1,000 bill na ganyan na episode na videos. Titingnan mo kung saan naabot yung 1,000 pesos mo sa ukay-ukay. Yung 1,000 pesos mo sa street food. Wala nag-aano na 5,000 kasi wala tayong buo na ganun. Yun ang tingin ko Kaya siya pero to be fair, hindi si Neri ang nag-start Si Neri lang ata ang nag-viral. Kasi siguro may pangalan. Pero parang mayroon pang nauna talaga sa kanya, tapos gumawa siya ng version niya. Pero ba't di nag-viral yung side? Yung isa? Hindi ko. Siguro baka kasi mas sikat din. Baka yung isa. Baka wala siyang baka meal plan. Controversial yung yung solo. Yung kanya pang pamilya. Baka controversial din yung mas controversial kasi parang mas mapapaisip ka na kaya yun. Kaya tayo, napaisip tayo na kaya ba natin yun? Or may factor kaya na kaya rin na inis ang mga tao kasi nanggaling siya sa someone na may privilege. Factor din kaya yun na parang may farm siya bakit anong sinasabi mo nagtitipid-tipid mayaman ka parang bakit ka tsaka kung meron ka nakukunan ng tomato na fresh parang ang nangyari siguro sa kanya hindi based sa experience yung binibigay mo sa amin based sa experiment mo yan or parang ganun or ano lang yun hindi katulad sa siguro yung naunang nag-post na baka yung naunang nag-post is pwede din natin sabihin based sa experience nang siya lang. I mean, hindi siya applicable sa ordinary Filipino. Sa setup niya lang. Sa setup niya lang. Sa setup niya lang. Siguro kaya marami ring na-trigger. Katalo na agad sa farm Oo nga. Kahit pamalit na farm yan, katalo yan. Paano ko nag-invest ka ng mga 20K lahat inabot dun sa farm mo? Kaya mo mabuhay ng 1,000 a week kasi nagpo-produce na yung farm Pero sa ordinary person, hindi yan makakapaglabas ng 20K for the farm. Mag-iisip pa yan na hindi, paano ko malugi ito? Wala akong backup plan or kailangan ko tong pera to para sa Pero babalik ko din sa sinabi ni Steve na nakalimutan ko. Sige, sa privilege. ko lang. Isasali ko lang to pag kasi ito nung sa farm. Ito pa, ang ordinary person nagtatrabaho, wala siyang oras para mag-farm. Yun ko. Galing nga. Wala siyang oras para mag-farm. Siguro, si Neri may oras para mag-farm or meron siyang tao pwede mag-farm. Pero in reality, may mga families pa rin na below minimum yung yung sinisweldo. Yan yung yung next kong itatanong is yun kaya kanina sabi ko no offense sa yun naman talaga yung situation nila na tinatawanan nyo pero kami yan talaga yung buhay namin 1K a week talaga kami puwersado na ganyan ang gawin which is hanggang ngayon buhay pa kami parang ganun. O tsaka parang paano mo sabihin na hindi tayo nakakaipon pero yung family nakapagpaaral pa siya ng kaya niya pang bumili ng supplies ng mga bata niya. Pero siguro baka sila din yung na-offend in a way kasi baka ginagawang lang ni na Neri parang social experiment or parang trip lang. Habang kami nagpupumilit mabuhay struggle namin. Struggle. Na yun yung actually isa kong tanong na sa tingin nyo ba which is nasagot na nga natin meron talagang family na ganun ang situation na sige Heki na yun nga na parang ang sa akin medyo negative siya sa akin in general hindi lang naman tong kay Neri parang negative siya sa akin dahil parang bakit
ang gino-glorify natin o ang inaangat natin yung pagtitipid na parang pagalingan magtipid. Parang ganun ang nangyayari na bakit tayo nagpapagalingan magtipid. Yun ngang situation na 1K per week is parang sign siya na nag-struggle ka eh. Pero ako, lagi ko inisip parang live within your means. Oo. Ako. Which is magiging topic natin yan mamaya. Ay, kasama ba yan? Hindi, pero kasi nga, pag iniisip ko, papasok yan eh. Kung 1,000 a week, pero ang sinusweldo ko ngayon buong buwan. Buong week. Kunwari, kaya kong kumita ng 10,000 ngayong week. Kunwari. Parang, iniisip ko parang, kaya, bakit ako magtitipid? Or, parang, hindi possible yan. Inisip mo na, hindi possible yun kasi alam mo may pera ka. Pero kung bibigyan kita ng 1,000 isang linggo tapos wala kang ibang kikitain, yun lang talaga. Ilulusot yung yun. Estudyante kami, yung mga kaklase ko. Hindi, ang biruan namin ni ang biruan namin ni pag daw ang baon may alam mong nasa 1K. Magastos ka eh. Pero pag nagiging 200 na lang, yung 200 napapatagal mo eh. Totoo. Napapatagal mo yung 200 kay kanino ko ba na yung kay Jack ata yun. Parang biro na yun, tatagal to, 200 ganun. Tumatagal nga eh pag alam mo konti na lang. Yung isa ko kasing nailagay dito, meron medyo medyo kumbaga out there, medyo malayo or hindi ko alam, parang lang ulit. Naisip lang ulit, laro-laro lang ulit na isip, na parang may role kaya ang government sa pagtutulak nung idea na yon na diskartehan mo yan. Diskartehan, yung idea ng diskarte na kahit mahirap ka or kahit nasa ganyan yung means mo lang, kaya mo yan eh. Pinoy tayo, puso. Diskartehan mo lang. Alam mo yun, parang may role kaya ang government doon or hindi. May program ba sila o may kasi advertisement sila na diba? Kumbaga, kaya nga medyo out there talaga yung idea na hindi natin masasagot naman talaga. Pero yung point ko is parang tanong natin sa kanila. Ang alam ko yung mga na yun eh. Pero na to? Medyo broad. 1, 2, yung sa mga 3. Uy, mag-react ka naman. Sabay. Tayo na naman eh. Oy, hindi sumama, hindi kakain na. Okay, 1, 2, 3. Maliit lang yung gayat mo ah. Napapatingin ako kay Heki. Ako, maliit ang gayat mo. Ay, si Heki talaga. Classic Heki. Yun sa diskarte nga. Pero yun nga, hindi naman natin masasabi talaga kung may ganun, pero parang minsan kasi sa speech nila no? Mapapansin nyo sa speech nila na ang mga Pinoy kaya to. Alam mo yun? Wala lang, sorry kung inisip ko kung ang binabanggit niya Pinoy kasi pamilyado siya eh. So siguro nire-refer din niya na sa pamilyado na kahit isang anak. Ito pa, hindi naman sa feeling ko lang iba yung set, kunwari ikaw, mapera ka. Pero sinubukan mo lang mag 1K ka. Na, yung katulad lang na sinasabi ni AJ. Magwa 1K ka for that month. Okay. Yun, malapit na, masasagad ko na. Uy, kaya na pagkasya. Ako, ibang isipin ko nung wala akong kapera-pera at 1K lang ako. Shit. Buti kung alam mo, next week may 1K ka ulit. Oo, kaya yung idea na, meron pa naman akong pera. Nag-testing lang naman akong kaya ko 1K lang. Yung totoong wala talaga. Iba ang takbo ng ibang mindset nun. Iba yung pagtingin niya sa natitira niyang pera. Iba yung pagtingin niya dun sa the whole week. Saan niya dadalhin talaga yung 1K. Iba. Ayun. Naamoy ko siya. Dahil dyan, naamoy ko na yung bisa. Buksan na yan. Habang mainit pa. Para hindi sayang yung sayang pag lumamig. birthday ni AJ sa sarili. Kaya na natin habang nag-episode. Sponsored by Domino's! Ito po ang aming pinakamaikling episode. Sige po. Bye-bye.
And ito, sige, habang inaayos niyo yan. Para sa akin kasi factor yung psychologically yung may 1K na lang ako. Ikaw may 1K ka for testing na kung kaya mo ba. Ako ay 1K at kailangan kong kayanin. Tingin nyo ba, dapat ba nag-e-exist tong challenge na to? Yung 1K per week challenge? Hindi, tingin ko magiging Mag-exist or mag-exist plan, so pag tawag dito. talagang Hindi pala siya challenge, sorry. Nag-exist Meal siya sa plan totoong pala. challenge. mag-exist siya sa atin pag din sa time na wala tayong pera o may kailangan tayong ipitin para dun sa ibang bagay. Kasi ano bang kaya natin i-give up sa pagbabudget? Mas madali ba mag-budget na magbawas ka ng konsumo ng kuryente? O mas malaki yung masisave mo pag nag-save ka sa pagkain? Huwag kang o-order sa labas. Huwag kang magpapapizza. Huwag kang magpapapizza. Pero okay lang yan na pay pizza tayo. Ang sa akin, anong tawag dito? Naiilang ako na ginawa siya. Para kanino ginawa yon? So, dun, ginawa siya para dun sa mga 1K lang ang budget per week. Diba? Para dun sa mga taong yon. Which is, dapat, para sa akin, dapat wag mo siyang bigyan ng meal plan na 1K na parang sinasabi mo sa kanya na, hindi, kaya yan, ganyan gawin mo. Parang dapat, kung nandun siya sa situation na yon, bigyan mo siya ng way na paano mo mapapalaki ang 1K mo. Wag mo siyang bigyan ng meal plan na para dyan, parang inaano mo. Siguro pinakita lang niya na, pinakita niya lang siguro na pagkasya ko yung 1K, ito yung ginastos ko. Kasi, ang negative sa akin eh. Parang sinasabihan mo siya indirectly na wag kang magreklamo. Parang ganun. Pero mahirap, para sa akin mahirap naman yung malalaki mo yung 1K. Bakit mahirap? Paano mahirap? Paano palalakihin mo? Hindi, paano, kunwari, may bibiling kang na, sapatos na worth ganito, tapos bebenta mo. Di ba may mga challenge din parang maganon. Ikaw convert. Parang yung isang pero hindi ko sinasabing yung 1K ang gagamitin niya palakihin. Halimbawa lang, kumbaga instead of saying na sa isang tao na nandun na sa situation na yon, which is aminado, ewan ko kayo pero para sa akin, ang hirap ng situation na 1K per tawag dito, 1K per week. Para sa akin, mahirap yon. Kuha ka ng in a sense na wow. Nadi-distract ako. In the sense na talagang talagang tight ka, 'di ba? So yung living mo yung buhay yung buhay mo sa 1K per week which is mahirap, 'di ba? So parang ang sa akin, bigyan mo siya, mas turuan mo siya na paano siya aalis dun sa 1K. Paano mo siya turuan mo siya kung paano maging 2K per week ang budget niya. Kumbaga, halimbawa tayo 1K per week tayo ang budget natin. Instead na sabihan kita na ganito ang budget mo, ganito dapat ang budget mo, Heki, sa 1K. Instead na sabihin ko sa'yo yun, ang sasabihin ko sa'yo, mag-ano tayo, photo booth. Hindi. Para yung 1K mo, sa akin maging 2K per week sa akin tayo. Goods yun. Ang problema lang, para sa akin, it's a completely different topic na siya. Kasi, ang pinag-uusapan nito natin, yung kumbaga pagkain ko for the whole week, yung energy ko for that week, yung para makasurvive ako for that week na may lakas ako araw-araw. Yung budget for photo booth ay kailangan kung magkaroon makapag-produce ng pera para doon na hiwalay doon sa budget ko sa pagkain ko. Yun yung para sa akin. At pahinga ako. Kaparehas ba yan kung paano mo papatagalin yung dishwashing liquid? Natutubigan mo ng marami. Kaparehas ba yan? Life hack. Ayun, yun yung sa akin. Good siya, pero yun yung kanina. Ibang topic na. Ibang topic na siya sa akin. Yun lang. Ang sa akin, sa bagay, ito nga yung topic natin, pero yun nga, parang, yun lang yung opinion ko dun sa, yun nga, yung sa ginawang meal plan. Pero sa bagay, makakatulong din nga naman siya kung dun sa nasa ganong situation. Pero sana dagdagan din siya na paano ka aalis sa situation. May mga hindi ba na-offend? Meron din naman. Pwede ba tayo magbasa ng konting comment? Hindi ko rin alam yung mismong topic. Actually, yung nag-post, ang sabi nung nag-post, sige, habang busy si Steve. Sige. Harap ka lang dyan, kakain.
Di na lang kasi ito yung isang top, ano ba to? Top comment ba to? Parang top Ano siya. yun, na-offend dyan? Parang. Di na lang kasi magpakatotoo na di talaga kaya. Kailangan pa magpa-impress ng meal plan, quote-unquote, kuno, as if naman na ganyan talaga yung lifestyle nila. Kaya, yun Kaya nainis yung iba kasi hindi nila, hindi naman talaga yun yung lifestyle nila. Yun yung sinasabi ko kanina, yung psychological, Baka experiment. Yeah. Mas realistic pa nga kung kape at tinapay na lang lahat ng breakfast. Oo nga. Actually, yun lang din yung breakfast ko Kape at saka tinapay. Wala pa nga tinapay Nagbre-breakfast ba kayo? Minsan. Minsan lang no? Minsan. Brunch. Usually, hindi talaga nagbre-breakfast Mas nakain pa ako ng gabi. ng tanghali at gabi. Tapos, nasa na ako? Kasi wala gaano time para magluto ng breakfast dahil sa traffic rush hour. Yun pa. Heck, marami nga ako kakilala mas prefer brunch, skip breakfast and kain marami ng lunch. Yun pa. Wala na breakfast mas realistic kaysa sa leftover dinner. Na pinagsasabi niya dyan. Kaya din talaga parang yung wala 1K. pang positive na comment. Yeah, but it's gonna be, hindi, isang tao lang to. Isang comment pa lang naman to. Yeah. Ito, but it's gonna be unhealthy shit like pancit canton, instant mami, all that shit like 3 times a week. Oo nga naman. Yun nga, unhealthy. Kaya medyo challenging yun. Hindi, pero kung gulay, bilang isang nagluluto, kaya sa gulay, di ba? Hindi. Nang time sinabi niya, pagod siya, papasok siya, wala nang time. magdadrive siya. Henky, don't talk when your mouth is full. Mamaya ka na. Hindi, maano kasi matatabunan yung pang-counter ko dun sa Hanap palit tayo ng random. Steve Brownies Sige lang. Mainit yan. Baka may yan ha. Kain po ulit. Eto, trying to be relevant si Ate Neri na malamang sa malamang only budget pag nag-grocery. Leftovers pa more, sa liit ng budget paano magkakaroon ng leftover. Wala pang bigas doon sa budget niya. Maniniwala lang ako pag napagkasya niya 4K sa isang buwan. 4K. Tingnan niyo. Sa isang buwan, di ganun din yun Napaisip ako. Loko to Hindi, siguro. Naisahan mo ako dun Hindi, siguro ang inisip nitong isa ay, yun nga, mag-grocery ka ng isang marami, tapos i-extend mo na lang siya ng, pero, pwede naman na yung kay Neri, pag binasa yan, pwede parang costing lang siya na hindi ko na sige, nag-grocery ako ng worth 8,000. Hindi naman yung kasama sa 1,000 ko per week Totoo. Parang i-costing ko lang magkano ba yung munggo na niluto ko. Saka yung peanut butter na na-consume ko dun sa yun. Parang sa costing siguro ng kinakain o ng niluluto, aabot lang siya ng 1,000 per week. Pero yung pinang-grocery mo, ay hindi mismong 1,000 na binigyan ka ng 1,000 nung Monday, nag-grocery ka, paabutin mo to na hanggang Sunday. Tingin ko lang. Yung costing lang ng food, siguro. Ito yung OP. Yun, original poster. Original poster, parang iba yun. I tried to budget using the same menu. Sinubukan niya yung menu mismo ni Neri. Based on the price online. Hanggang Friday lang kinaya. Hindi umabot na 7 days. Hindi umabot na Sunday. Siya. So kulang. Kapos ng 2 days. Tanongin kung may farm ba siya. Yun ang mali niya. Wala siyang farm. Kaya hindi yung mga umabot. Hindi talaga aabot yun. Tapos kung may sinabi pa, parang wala pang bigas na kasali. So, for you, ano ang swak for 1 week? Magkano? 1.5 to 2K. 2K, safe na yun. Parang 2K, no? Single pa to, Hindi, sa family. Hindi, mahirap kasi nga pag family. Mahirap magsabi. Pero 2K? Sana may mag-comment na Comment naman kayo. I-correct nyo kami. Baka kayo, yun pala talaga yung ginagawa nyo. 1K per week talaga. Wala pa kasi sa amin yung may mga anak. Ibigyan nyo kami, ano ba yung example ng inyong weekly tawag dyan? Budget. Weekly grocery.
Pero ito ay food lang kasi meal plan lang naman siya. Hindi pa kasama dito ang Kung may kuryente, tubig. Oh, hindi kasama yung 1K. Transpo, hindi kasama yung sabon, Mga utilities. hindi kasama. Food lang to. Food lang to. Oo, tingin niya, nagbago ba yung isip niyo na food lang naman to? Hindi, ganun pa din. Ganun pa rin, no? Sa food, kulang pa rin talaga. Ganun pa din. At least, unless yun nga, diet ka. Unless yun nga. Once a week, once a month ka, once a month, once a day ka kakain. One meal a day. One meal. No, kaya tulad nung sinasabi nung kanina nag-post, yung hindi healthy. Puro ka pansit, puro ka... Quick. Mga ganun, yung... Pizza. Mahal yan. Hindi kaya. Complete pansit, meal to. Complete delata. meal. Ano yung delata? Pansit canton. Ito yung mga delata, yung mga sardinas, Hindi mga siya ganun. healthy. Hindi siya healthy, pero kasya yun. Pero kayo ba, meron ba kayong meal plan or meron kayong budget kayo mismo? Or parang ako wala ako personally wala ako na shit, itong week na to naka 1K na ako, hindi na ako pwedeng gumastos. Naku, wala ako. Parang wala no? Wala. Kayo rin wala. Wala. Kahit 2 days ko lang, minsan 1 week. Kumbaga kahit konting kahit konting effort lang, wala. 300 na agad sa gas. Parang no? Parang sa totoong buhay, ang mangyayari lang yan, magiging conscious lang tayo pag konti na lang. No? Tsaka lang tayo nag-a-adjust. Kung may paglalaanan ka. Yan, oo nga. Totoo. Kaya katulad ito, may dadating akong Lazada. Hindi ka magla-lunch ngayon. Libre lunch ka. Ganun nga yung situation. Wala tayo. Well, ginilagay ko sarili ko sa sitwasyong hirap, pero iba yung may iba ka pang pinapakain eh. Ako, sarili ko lang iniisip ko kung ito muna kakainin ko ngayong araw. Bukas ako bibili ng ganito. Sa iba, ito muna kakainin ko para mapakain ko si ganito, ganyan. Yun nga. Kaya ang hirap din nga. Na dapat din talaga may meal plan. Kung sa totoong buhay, dapat single kasi kayo eh. Tsaka, kumbaga, ako, wala pa kaming anak. So, parang nasa situation pa talaga tayo na hindi pa natin concern masyado na talagang per piso. Talagang nakasulat per piso kung saan pupunta. Hindi pa natin nagagamit yung privilege pa tayo. Hindi pa natin nagagamit yung pagka-Pinoy natin. Hindi pa tayo normal. Pero, saan mo to pwedeng gamitin? I mean, bakit mo siya gagawin? Kasi, di ba, number 1, hindi naman natin kailangan siyang gawin dahil sabihin na natin, bukod sa, hindi naman tayo nagbabudget, kumbaga, nagkakasya naman so far yung kung ano yung meron tayo. Pero, bakit natin siya gagamitin? Anong magandang reason para gawin tong 1,000 per week? 1,000 per 3 days, kaya. Wag mo nang ipaglaban. Hindi, bakit kahit siguro, kahit hindi naman sa 1,000 exactly per week. Siyempre, kailangan din natin budgeting. Bakit magandang mag-budget? Bakit? Hindi ko rin alam. Hindi, kasi kailangan mong maghandain ng hindi lang naman pangkain lang yung pang next week. Kasi kailangan din natin mag-save para sa future. Yung sa future, tipong sa pang medical gastusin, pang emergency funds. Kung di pa natin kaya mag-ipon na pambahay, at least yung pambuhay. Hindi kahit hindi pambahay, pambuhay lang. True. Sa bilang adult, ng bahay. mas okay yung nagbabudget ka talaga. Mali yung ginagawa natin, guys. Mali yung ginagawa sa totoo lang. Mali, kaya wag nating sayangin. Wag natin sayangin. Tsaka hindi masamang mag-ipon. Yun ang lagi sinasabi sa akin ng lola ko. Hindi talaga masama mag-ipon. Nakita nyo ba yung sa Facebook, yung may tinatanong ng mga estudyante or early na nagwo-work kung ano yung tamang sweldo ng bilang single? Para maging masaya. Nakikita ko yung mga estudyante. 40,000 per month. Nakikita ko yung mga estudyante magkano baon nila. Nakita ko. May estudyante na 10K yata yung per week? Week? What? 10K per week? Pag ganun, mag-enroll ulit ako. Estudyante na lang forever.
Bagsak lang lagi. Yung tingin ko mahirapan sila sa 1K. Bagsak na lang Sabay palagi. sila sa malaki Ano yung maganda na matututunan natin dito? Ano yung skills na pwede natin makuha kapag pinapractice natin Management. to? Tsaka management, Math. Hindi, meron pa isa. Ano nga yun? Parang Para pwedeng pagtitiis, parang gano'n. Willpower. Resilience. Resilience. discipline. Patience, Siguro. discipline. Discipline. Kasi ang hirap talaga no? Frugal life. Parang ang hirap talaga pag lalo na, halimbawa, yun nga, paglabas mo, nandiyan na agad si Kajani. Diba? Pag nakita mo si Kajani, pumikit ka na lang. Oo. Ang Hindi, technique pag nakita ko si Kajani, pwedeng first choice ko siya para hindi na ako kumain sa mas mahal. So may mga madedevelop ka rin ng skills kapag ginawa mo yung 1K per week na Budgeting. meal plan. Hindi, yung budgeting na lang. Or yung budgeting na lang. Medyo Yun, so, dapat talaga i-incorporate natin na matuto tayo ng budgeting sa buhay natin. Parang isa siya sa mga basic skills na dapat matutunan natin ng mas maaga. Sana Mas ituro sa maganda. school. Oo, no? Hindi siya tinuturo. Tinuturo ba? Siguro, ewan ko ngayon. Pero Hindi tayo nakinig. Noong time, Baka absent Absent ako tayo. noong time natin, ang tinuro, accounting. Oo nga. Pero yan yung mga sinasabi nga nila, may mga hindi tinuturo sa school na very crucial. Ito na lang, Na example. mas natututunan mo sa street. Oo, yung isang nakita kong example, parang yung tax. 'Di ba yung tax tinuturo ba yung tax? Parang hindi tinuturo Parang yung hindi. tax, 'di ba? Sa accounting. Hindi nila sinabi na kailangan Siguro, Steve, madaling araw ka Oo. pipilas. Siguro, Steve, siguro kung nagano ka accounting. Oo, pag yun lang yung course mo. Pero para sa akin, dapat part yun ng high school na dapat lahat tayo alam Sa natin senior na high? anong nangyayari. Oo, sa senior high, 'di ba? Parang alam natin saan napupunta yung tax. Dapat alam natin kung tawag dito na may tax pala yung gagawin natin ganito. Pag nag-business pala tayo, may ganitong tax. Pag namatay pala tayo, mayroong ganitong tax. Tsaka mga Diba? investments, mga ganyan. Mag dapat turo nag-invest din. tayo. Oh, yun, isa pa yun. Hindi rin tinuturo ng kahit bahagya Hindi tinuturo siya nung high school no? Late, kahit nga sa college, walang tinuturong investment Baka kasi parang nga, hindi tayo matuto sa ganyan. Iyan. Kaya sabi sa Mga inyo, rock- merong government shit dyan Yeah. Tinuturuan tayo maging Rank and file lang. parang Oo, employee forever. Yan. Lalayo na naman tayo. Ba't nga tayo napunta dun? I don't know. Hindi, kasi nga hindi tinuturo ang budgeting. Yan. Tapos napunta na sa kung ano pang ibang. Pero yun nga, sana matuto yung next generation Nang tsaka mas tayo maaga. para mas maaga nilang mamulat yung utak nila sa budgeting kasi Hindi sila mapagaya sa atin. Parang it can make or break yung future mo. Oo, ako break na. No, hindi naman. May mga kasi din may paano sana maaga natin naisip kung paano tayo magiging parang future proof na sa pera or ayun nga kasi katulad sa trabaho natin ang dami hanggang ngayon kailangan mo pa rin mag-invest sa gamit. Hindi tumitigil ang technology. Lumalaki yung requirements, nag-iiba't iba yung requirements ng mga clients. Hindi naman tayo pwedeng hindi tayo mag-a-adapt. Tama. May iwan tayo May iwan tayo kasi kailangan natin humanap ng client na masaya din yung binibigay sa atin para yung mga inuhulugan natin sa credit card ko. 'Di ba? Para magtuloy-tuloy lang din ang pagkita kasi wala hindi biro ang gastusin. Eto, since nabanggit mo yung credit card, Ba't ka Itawid bumili na. nito? itawid natin yung kasi parang madadaanan din talaga since budgeting ang usapan. Mahama ka dyan, AJ. Sa mga gamers. Okay ba ang credit card? Yan. Sa akin kasi hindi mo basta matagal ma-ROA yung mga gamit natin. Oo, sa totoo lang. Pero kung maka-credit card mo naman siya, matatawid mo naman siya. In time, ma-ROI mo siya. Pero
at the same time, yung sa kinikita mo, Nagagamit mo na siya. nagagamit mo na siya, nakaka-sustain na rin ng Produce mga na ng gamit, ganyan. Yun yung no, parang kaya katulad na naman yan, hindi tinuturo talaga sa school na pag sinabi kasing utang, Masama. oo, parang ang mindset agad ng tao pag narinig yung utang, ay, masama yan, ba't ka nangungutang? Dapat di ka nangungutang. Hindi mahirap mabuhay na walang utang. Pero kung yung mga tao na walang utang, sana all. I mean, hindi, kailangan pa rin siya. Tsaka, may mga tamang techniques din naman kasi yung na paggamit. kung paano, na may guidelines ba kung paano pwedeng itong item na to pwede mong iutang talaga tong item na to, 'di ba? May mga pero parang hindi nagsasalita ang isang to. Kumakain ka pa rin, ba't hindi ka naimik? Subukan kita. Hindi, tawag dito. Pero on the other side of the coin, meron din tawag dito, negative side ng utang na yun yung dapat alam din natin na hindi dapat para hindi sa natin, lahat ang credit card. Hindi, yung iba kasi pag alam na meron sila, gagamitin nila. Go lang nang go. Yun yung medyo nakakatakot kapag para silang sa yung kalaban ni Dora. Sino? Swiper. Swiper. Yun nga kasi parang parang ang ko dyan, katulad kanina na pag-usapan natin yung sa 1K budget, di ba? Na kaya ang hirap mag-budget ngayon is dahil ang bilis na ng technology. I-order ko lang sa Grab, sa Foodpanda, nandiyan na yung food. Compared sa dati na lalabas pa tayo. Pwede mo ring i-apply siya sa tawag dito, sa utang. Kasi nagkakaroon na rin ng parang ang dali na makukuha ko to ng isang ganito lang, ganyan. Iyan ang problema din sa digital. Hindi mo kasi ramdam na naglabas ka ng pera agad. Yun, tama. Kaya parang hindi mo ramdam na hindi ka naglabas, so hindi mo nararamdaman na nagastos ka. Na meron kang expense na nagagawa na. Tsaka hindi mo ramdam na may kapalit na hirap yun. Gets mo? Kasi pag bibili ako ng, halimbawa, itong pizza, bago ko pa mabili yan, magtatrabaho ako. May hirap akong naramdaman bago ko siya ma-achieve. Which is yun yung nawawala kapag sa utang mo idinaan. Kasi makukuha mo siya ng less effort. Ang hirap kapag na-condition yung utak mo na or yung katawan mo na makukuha ko to ng less effort. Kaya madali. Kaya parang napapakuha ka na napapakuha. Maraming nababounce. Kasi yung sa mga practices na sa matatanda na hindi yung pambibili mo nito, ipunin mo muna tapos sa isang araw ka na bumili pag may pera ka na mismo. Parang ganyan. Depende sa bibilin eh. Sa totoo lang. Depende ako, talaga. Ang sa akin, ang iuutang ko, yung alam kong magpro-produce din ng pera na item. Yan, katulad halimbawa, ref, yung lalagyan ko ng karne. Diba? Pwede kong iutang yun kasi kailangan ko yun para makapag-produce ng pera. Ganyan. Bumili pa naman ng motor. Hindi, pang ano mo naman yan pang travel mo yan kailangan din yan. Naranasan niyo pang mental kayo health yung din. kayo yung magpautang? Yan. Sige, magandang topic din yan. Baliktad naman. Wasak ang budget mo. Ako magpapautang yung gano'n na... Sa totoo lang ako, buuan loob ko na ayoko magpautang pero talaga. Paano mo papautangin mo tong taong to? Nag-aabot na lang ako ng tulong. Paano mo tatanggihan? Oo, yan. Ang sa akin, nire-recta ko na talaga. Kumbaga, band-aid na mabilis mo nang tanggalin. Naku, tol, pasensya na. Wala. Humihiram ko na rin ng 1,000. Kunwari, 1,000. Tapos, pagtingin mo, may 500 ako. Tol, hati na lang tayo. Oo, parang wala din ako hati na lang tayo. Tulong ko sa'yo. Unless, iba yung approach ko pagdating sa atin. Halimbawa tayo. Close kasi tayo. Kilala kita Hindi ka nagbabayad Kasi iba tayo Kumbaga alam natin yung point of view natin pagdating sa pera. Ganyan. Sa atin, iba. Pero pag halimbawang out of nowhere, may magme-message sa'yo, parang hindi ko papautangin talaga pag ganun. Na hindi ko naman ka-close. Hindi ko naman, parang... Nope. So, inisip ko, hindi rin naman sobra yung pera ko Yan. Isa pa yun.
Tsaka yun, may sarili ka ding ano eh. Isipin. Bayarin. Pag umutang sa, nako, may lalala. Talaga na pa ganun siya. Hindi ako nagpapautang pero tumutulong naman ako. Merong mga instances na halimbawa, mahal mo, talaga, medical talaga. O sige, mag-ano ako sa'yo ng 1K, pero hindi yan utang. Bigay ko talaga sa'yo yan. Tulong. Or, sige, halimbawa, kasi syempre, meron din sa pride talaga na, hindi utang to Inaano ko na, sige, utang yan. Pero sa loob-loob ko, hindi ko na ina-expect na babalik yan. Kumbaga, kung mabayaran ka o hindi. Bonus na. Hindi mo na siya para pero sa utang ko, hindi mo na siya para singilin pa. Wala na siya sa budget ko, kumbaga. Kung di ka may budgeting ako, wala na yung 1K na yon. Bigay ko na yun talaga. Kasi mas nai-stress ako pag utang eh. Mahirap kasi maningil. Kasi may sinisingil ka na magkakaroon kayo ng ilangan. Pero alam mong ayoko dyan. Meron, nako. Ay nako. Parang dismayado ka. Ay nako. Meron kasi, na mo yan. Ang hirap sabihin, di ba? meron kasi mga tao na pag ginawa mo yon, Pucha, may tagahawak ng mic. pag ginawa mo yon, meron dyan uulit. Isa pa yun. Uulit na. Uutang sa'yo kasi hindi na nila bayaran sa'yo. Hindi, ibang usapan naman yun. Pwede naman, pag kung nakarami ka na. Kung nakabayad naman, pwede naman. Isa pa yun. Kung halimbawa, nagbabayad naman. Kasi nga meron nga sa amin. Katulad, may utang ako kay AJ 20K. Kagabi. Binayaran ko 20K kanina. Ganun kabilis. Laki ng utangan dito Gcash lang. Anong tawag dito? Pero right now, meron ba kayong pending? May pautang sa iba? Na dating-dati. Ako meron kayong utang. Ako may utang. Hindi. Baliktad niya may pautang kayo na matagal na hindi na nabayaran. Ako meron ako. Siguro. Tanda ko kayo Tanda ko. Hindi ko lang sasabihin kung sino pero tanda ko kung sino kayo. Meron akong 1, 2, 3, 4. Malaki talaga. Hindi naman, maliit lang. Kaya nga inaano. Para mga 1K. 5, merong 5. Parang tigpa 5K. Mabigat na yun. Laki. Tumo kung 5K tapos 4, 20K 20,000 din yun. Pero naranasan ko na maningil na sobrang hirap. Na kumbaga ako pa yung masama. Ba't nga ganun, no? Ba't ganun? Kung sino pa yung naniningil? Para sa loob-loob ko, ang bait mo nung lumapit ka sa akin. Tapos ngayon, binabaliktad mo ako na ikaw pa yun. Kaya nakakawala ng gana magpautang. Kaya ako sinasabi ko na hindi, kaya nga to umihiram. Kasi alam mo naman yung humihiram kasi wala. Humihiram kasi delayed lang yung pera niya. Pag gano'n, linawin mo lang na walang-wala talaga ngayon. Iba kasi yung context pag gano'n Depende rin sa relationship siguro. Pero kung may farm cap, kasya yung 1K kung may 1K. Hindi mo kailangan mangutang nun kasi may farm ka. Mag-harvest ka ng worth 1K tapos ibayad mo. Barter. Barter. Yan, so guys, mag-budget kayo. Tulungan niyo kami mag-budget. At saka kailangan namin ng budget. Bigyan niyo nga kami ng dyan sa comments. Ibigyan niyo kami ng mga technique niyo. Paano kayo nakakapagtipid? Paano kayo nakakapag-budget? Bigyan niyo kami ng advice. Advice. Ang sa akin, ang technique ko, personally, may mga ako, nakahiwa-hiwalay na sobre o kaya garapon, ganyan. Nakahiwalay yung pagkada may sweldo, kada shoot natin, ganyan. Meron akong itong percentage na to punta agad dito sa pang-hospital. Ito pang paayos ng camera or for emergency, ganyan. Papaayos sa sasakyan. Paayos sa sasakyan. Yun na, pag nasabitan ka ng tricycle. Sa bagay, ako naman sinabitan. Ayan, yun yung isa sa technique ko. Iba, ewan ko, hindi ko alam kung anong psychological effect nun, pero iba pag siguro yung pakiramdam na hindi ko pwedeng galawin yan kasi pa rin yun, babalik pa rin kung ano yung turo sa atin ng matatanda or parents natin or ng mga lolo-lola, mga kamag-anak na dapat magtatabi kayo dito. Yun yung isa sa akin. Hindi ko yun magawa. Hindi, actually yung sa'yo kasi yung sa'yo kasi, Heki, binaliktad mo lang yung order of event nung sa'yo Technically, ganun din naman yung ginagawa ko nung sa'yo ngayon. Ang sa akin lang, nasa present ako na hinihiwalay ko muna. Pero parang ganun din yun Pero yun yung ginagawa mo ngayon, hiwa-hiwalay na bayad. Pero yun yung ginagawa ko ngayon na wala pa nga lang yung item. Hinihiwa-hiwalay ko yung
bayad din. Parang ganun lang din eh. Parehas lang din. Pa rin. Oo. Pero hindi, wala akong nakahiwalay for... Hindi, may hiwalay ka na pang motor. Hiwalay na pang camera. Hindi, wala akong hiwalay na pang ospital. Ayun. Ayun lang. Ayun lang. Huwag ka magkakasakit. Hindi, pero... Bawal magkasakit. Pero meron Huwag ka na kumain street food. Huwag kang kain ng kaya pizza. Pero may kumontak sa akin na yung insurance. Parang pagka na hospital ako, may automatic akong 5K a day sa hospital. Sa hospital. So kung Kala ko 5K lang. Wow! Pagka naka 5 days ako doon, meron ako automatic na 25. Tapos pag na-hospital ulit ako next week, another 5 days, plus 25 ulit. Insurance yan or credit card? Ano yun? Insurance? Parang assurance. health insurance. Parang ganun. Assistance. Assistance siguro. Pero Sino yan? Dumaan siya sa credit card. Yung bank, yung bank. 7 minutes. Okay. Yun. So yun guys. Stay healthy para hindi kayo gumastos sa hospital. Dahil hindi kaya ng 1K per week ang hospital bills. Gamot Kahit pa nga lang. ata a day eh. Kahit a day hindi kaya yung 1K. Yan. Sa Sana may hospital. napulot kayo kasi hirap na hirap kami pigain tong episode na to. Yan. Saka tulungan niyo kami na Comment kayo. tulungan na basta mag-comment kayo. Yan. Maraming salamat sa pakikinig sa PlayPod. E-edit natin to na maganda para meron kayong matutunan at enjoy siya pakinggan. Nagmukhang parang mukbang. Pasensya na sa mga tunog ng nguya. Para pasok naman siya sa topic natin na meal plan. Yun. Pakinggan nyo kami sa Spotify, YouTube, TikTok, Facebook, Instagram. Wala pang 1K yan pero 1 day. Oo. Magkano to? Yung dalawang pizza. 111? 111? Oh, 1-1 na. 1K na. Yun. Oh, after nito guys, 1 week na kaming di kakain. Ayun. Bye-bye. Salamat kay Arvin. Happy birthday ulit kay Arvin. Salamat sa Palominos. Dahil ikaw ang tumapos. Anong ending line? 35 na po yan. Lagi nating... Magbiblip na lang yan. Birthday wish. Sana tumama ko sa loto. Ay siya, pa-advance muna ako ng 200K. Loto.